Aba, una-una, next in line yan. Parang presidente yan, kaya vice presidente. Ang presidente, mahigit 2,000 yung gwardya niya. Oh. Wala pa sa 1/4. Oh. Wala akong makitang logic by invoking bakit 473 yung gwardya. Hindi naman sabay nagugwardya po yan. Yan ang total na bilang. Para malinaw lang ba eh? At isa din sa mga naging puna ng depensa at sa mga naging pahayag ng prosecution ay yung madalas sound bites daw yung mga sinasabi. Pang sound bites lang daw, Sir Jay, no? Hindi siya... Sinasadya yan. Okay, yeah. Go ahead, sir. Sinasadya yan nila, Jay, para nang sa ganon, yung mga vloggers, yung mga news organization, they will have use for soundbite. Kasi kahit na sabihin mo, stricken of the record yan sa Senate, naka-record na sa mga camera at saka sa mga tape recorder ng mga reporters yan. So, wala namang kontrol. Ang problema lang, masyadong mabait. Sobrang bait ng presiding judge. Kasi kung sa ordinary yung court yan, Admar Jade, na contempt of court na yan sila, ligutan, sila kapunan, at saka yung babaeng, ang putla parang naubusan ng regla, hindi ko maintindihan, no? Tapos, nagbabasa na ng script, hindi pa mabasa ng gusto. Yung mga ganon ay... Sabi ko nga kanina, umaga, nag-post ako, sabi ko, wala na bang mas maayos-ayos na abogado makuha yung prosecution? Kasi puro sablay puro fishing expedition. Ang gusto kong marinig yung mga matatapang na, kasi pag sa media, press conference, sila Congresswoman Zamora ng San Juan at saka itong si Ridon ng Bicol Saro Kabataan Party List, ang tatapang ang husay magsalita. Siguro mas maganda sila yung mag-appear, no? Yung talagang house prosecutor at wag nilang iasa sa mga counsel, sa mga private lawyers. Isa pa, hindi pa nila nasasagot yung tanong, Admar, Jade. Sino bang nagpapasweldo riyan? Dahil hindi naman pupunta ng libre yan dyan sa Senado. Kasi kung tayong taong bayan, ang nagpapasweldo riyan, ako kahit na sabihin mo, hindi ako masyadong katig sa prosecution, nagagalit ako kasi bakit kayo kumukuha ng pangit, ng hindi maayos, ng hindi matinong abogado, ng palpak, ng hindi handa, no? Kung taong bayan, I assume na tayo ang nagbabayad sa kanila sapagkat ang house ang nagbabayad, ang pera ng house galing din sa pera ng taong bayan yan, Jade. Lagi po nilang inuulit-ulit yung mga salitang scam, mastermind, etc. Sir Jay, para bang paulit-ulit na rin yung pag-correct po sa kanila. Ito bang mga ganito talagang parte ng strategy? Dapat yan kinokontempt na ni Dapat yan kinokontempt na ni recidivist na paulit-ulit. Hindi na siya habit Pero paulit-ulit sinasadya. No? Opo. Pero paano dapat ito intindihin ng taong bayan, ng publiko nanonood, Sir Jay? We should demand, that's why we should demand from the senator judges to discipline these members of the bar because may mga sinumpaan niyang sa kanilang pagiging abogado. Anong tawag nito? Ako, malayo lang kasi kami, pero kung nandiyan na malapit-lapit, somebody dyan sa Manila, sa Luzon, should initiate, tawag nito, disciplinary action against these lawyers, no? The kinds of ligwatan o ligutan and Divina Gracia, they should be disciplined, no? Whether they will be reprimanded or they will be disbarred for misbehaving in court, no? Palagi nilang pagka nahuli sila, palagi sinasabi lang, we apologize, we promise to behave. Ano yan, parang grade 1? Nangangako po ako, ma'am, magbibehave na po ako. Anong klaseng katarantaduhan yun, di ba? And si presiding judge or even Senate President Gatchalian should crack the whip
no? Kinakailangan na latiguhin na nila. Sabihin nila, oy, mga bastos kayo, binabastos nyo kami. Kasi ang sa totoo niyan, when they do that, ang binabastos nila yung Senado, yung Senate Tribunal. And they should not allow that. The Senator should not allow that. May bastos na nga silang kasamang walang modong senador. Tapos, kaya sila binabastos eh. Kasi nakikita ng siguro ng mga abogado, wala, bastos tong mga katulad nila Tulfo. Di magbinastos na rin tayo. Total, nakakalusot di ba? Kung makakalusot. Ngayon, pag hindi nakalusot, sasabihin nila, ay, sorry po, we apologize. We promise to behave. Ganyan din sinabi ni Kapunan, di ba? Ganyan din na sinabi ni Dilima. Ganyan din na sinabi ni Luistro. Ganyan din sinabi ni Ligutan. Ngayon, ganyan pa rin sinasabi ni Divina Gracia. Pero it has to stop, no? Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Sir Jay, lagi pong binibigyang diin ng prosecution o sa kanilang pagtatanong kung saan ang Office of the Vice President daw sa mga nakaraan sa panahon ni Leni Robredo ay wala pong confidential funds. Ano po bang gusto nilang ipalabas dito o palabasin? Gusto lang palabasin, kaya isa yan sa paraan kung paano nila inaangat si Leni, yung kanilang magiging kandidato. Ang problema, wala namang kinalaman si Leni dyan sa impeachment. Kaya tuloy, imbis na bumango si Leni, pumapangit tuloy yung pangalan niya, no? Nasasayang, no? Because alam naman, sabi ko nga we are wasting a lot of time for this process na pwede namang i-stipulate na lang lahat on record. Lahat ng tinanong ni Attorney May kahapon, puro on record do you agree with me that in the report, siyempre, mababago mo ba yan na on record na yan? Di dapat ini-stipulate na lang. Pinapatagal nila, hindi hope na nakakakuha sila ng media mileage, nababanatan nila si BP Sara. But the question is simple. Nagkameron ba? Nagkapera ba si Sara dyan? Wala. Kahit mismong COA na nga nagsasabi. Wala po. In fact, you cannot prolong the agony of your prosecutorial questions by asking something which COA itself is saying, hindi pa ho tapos yung aming proseso. So, anong basis mo? Something that is unfinished, that is not correct? Sorry to borrow the words of Mr. Tulfo, you would like to appear like you are a stupid lawyer, di ba? No. Yun lang po. Opo, nabanggit nyo na po si Senator Judge Tulfo. Gaano po ka-delikado pag ganito na po ang mga pahayag ng isang Senator Judge at meron pang parte doon na parang nag-conclude na siya na naaawa siya doon sa witness, nanakaw na daw yung pera ng bayan, which is hindi pa naman naging malinaw kung binulsa ba talaga ng pangalawang Pangulo yung pera. Yun nga po when judges misbehave, justice is denied. Anong tawag nito? Naloko na. Kasi pag judge ka, dapat objective ka, fair ka, balansi ka, hindi ka dapat bias. Isipin mo, sinabihan mo na yung, at saka hindi wag na lang yung witness babae, matanda sa'yo, may karamdaman, wala namang ginagawang masama sa'yo, tatawagin mong estupido, ewan ko kung anong klaseng pagpapalaki na nagkaroon itong taong ito, no? Nanghinayang ako kasi dati, anong tawag nito, sikat na sikat siya, kaya lang, hindi na tama yung ginagawa, parang pumasok na sa ulo niya yung yabang Opo. And, very unbecoming. yes po. Opo. Dito po sa panig ng prosekusyon, nakikita nyo po ba na hanggang sa kasalukuyan, kung pagbabatayin natin yung pagko-question nila, yung mga gawi nila na parang inaantay nila na matisod, yung witness na may makuha sila na information, yun yung parang inaantay nila Ibig sabihin ba nito, wala pa silang matibay na ebidensya
Then nandun pa sila sa parang sa Bisaya pagibitik nila kung kakagat ba yung witness, tsaka doon makakakuha ng mga mabigat na impormasyon, Manong Jay. Alam mo, they have become ano tawag nawawala na sila sa wisyo sa ginagawa nila. Tingnan mo magmula nung day 1 hanggang kahapon, wala pa silang nakukuha kahit na kahit na isang ebidensya. Bakit? Number 1, COA na mismo nagsabi, ilang beses pag talagang tinatanong na sila, sa investigasyon nyo ba, may nakita kayong nagkapera si rito, nagkakumita ng pera? Wala. Yung unang-una, yung investigasyon lang hindi tapos, no? Pangalawa, yung sa NBI puro hearsay, pangachismis, no? Wala anong tawag nito? Wala silang sabi nga, na-explain na ito sa inyo ni Attorney Harold Sa kasi sa auditing, hindi ka nag-audit lang sa anong pangalan nito, sa papel, no? Kasi yun lang ang trabaho ng COA ICPAW Sinabi na nila ang basis lang nila for their findings is on the documents. But ang problema sa documents, may violation na kaagad tayo Sealed envelope yan, hindi dapat binubuksan. Yan ang batas Pangalawa, ano tawag ito? Intelligence and confidential. Sila naman, dahil nga ito yung object talaga ng mga makakaliwa na nandyan ngayon sa Kongreso, sinisigi nila in the hope na matutumbok nila sino itong mga witness. Itong mga dahilan kung bakit hindi naging successful yung CPP-NPA sa kanilang mga balakin. Dahil yan ang napigilan ng Office of the Vice President Yan ang napigilan ng ng DepEd noong kapanahunan na Secretary pa si Duterte. Yan ang objective ng CPP-NPA through their front organizations and congressmen and representatives now occupying seats in Congress and in the government. So, yan naman talaga malinaw Kita mo naman, anong tawag nito? Yung ba naman bubuhusan mo pa ng mahabang oras, sino si Tarpulano, sino si ganyan. Kung wala kang objective na kilalanin talaga kung sino, hopefully, maliliquidate nila yung mga yan, no? Siyempre, walang confidential agent na maglalagay ng totoong pangalan. Talagang gagamitin. Ako, 11 years ako, nag-counterinsurgency kami. Wala ka talagang gagamiting pangalan totoo. Kasi mapubulgar masisira yung tao. Madidisgrasya yung agent mo. So, talagang gagamit ka ng pangalan na, kunyari, Pedro Singhot, yung mga ganyan. Mariang Palad, yung mga ganon. Opo. And ang isa sa mga kapansin-pansin... Opo, sige po. May isa pa, Admar, no? Pinipilit nila na yung mga lamesa, yung mga gamot. Ano yan? Yun ang kailangan. Halimbawa ako, kunyari, ako yung ahente. Kunyari lang, ahente ako. Konsyel ako sa barangay. Wala kaming tables and chairs. Yun ang kailangan namin, kapalit ng mga information na ibibigay namin kung saan nagkukuta yung mga yung mga NPA, yung mga terorista. Maraming these people, they don't understand because they're not on the ground, tapos pinipilit nila. Bakit sabay-sabay binayaran? Natural. Everyday, ibang pinupuntahan ni Vice President. Iba-iba yung lugar. Pwede ba daw pagsabay-sabayin na isang linggo, ganyan. Alam mo, tsaka hindi lang kasi masabi nitong mga malinaw naman ang storya niyan. Nung okay pa yung unity, nangako si Bongbong Marcos na susuportahan niya si Inday sa kanyang anti-insurgency campaign.
anti-terrorist campaign. So sa madaling salita, sinabi niya, sige mo lang yan, tapos susuportahan kita, bibigyan kita ng pondo. Unfortunately, na-release yung pondo December na. Natural, i-obligate na yung inutusan siyang gumawa na ng trabaho. Oh, yun ang kwentas klaras dyan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nung nakita nilang medyo hindi na nila mahawakan sa leeg si BP, ha? At nag-resign na, anong tawag ito, sa kanila sinubuan ng pondo, hoping na hindi niya magagastos. In other words, ang problema, magaling yung mga tao ni Inday. Magaling sa government budgeting at saka sa auditing, sa liquidation, obligation. O di na nagastos. O. Ngayon, nagagalit sila kaya nagagalit yung mga yan kasi walang nangyari. Naalala mo yung mga sinasabi ni Senator Robin, yung mga anniversary, walang nangyari yung mga pasabog, yung mga... Because the intelligence work of the BPISG was superb. Di ba? Ngayon, hindi nila maano yan. Kasi imagine mo, pag pinatawag nila sila Chika, at sinabi nila Chika, kasi ma'am, kasi Your Honor, kaya kami nag-conduct ng surveillance doon ng confidential operations kasi papunta doon sila Congresswoman, ano pangalan nung convicted na Congresswoman? Franz Castro. At makikipag-meeting sa mga NPA. Kaya inunahan na ho namin, sinurveillance namin. Pag lumabas yan, disgrasya abot nila. That's the reason na bantulot sila ipatawag sila Chika. Because La Chica is authorized to spill the beans on intelligence work. Maraming madidisgrasya, pati yan sila Ridon, pati ang mga congressman na katulad nila Pimentel na napapabalitang nagbibigay ng suporta sa mga NPA. Diba? Yan ang kinatatakutan nila. Sa totoo lang. Kahit dito sa Davao del Sur, gano'n ang ano. Oh, so, yan ang takot nila. That's why they cannot call on, they don't want to call on La Chica. Because La Chica will definitely tell them he's a seasoned intelligence officer. So, madidisgrasya sila. Mabibisto yung lahat ng kabulastugan nila. Pati yung, baka mamaya lumabas pa riyan. Ay, ang abogado niyong isa riyan, kasama yan sa mga abogado ng mga extremists, ng mga communist terrorists. O, di madidisgrasya yung sinisipon na abogado. O, yun ang problema nila. Opo. And yung presumption of regularity dun sa ginagawa po ni La Chica sa paggamit ng confidential fund, andun pa rin po, considering wala naman din tayong naririnig mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pinuno ng ibang ahensya ng gobyerno, sa militar, kung mali ang kanyang pagkakagamit doon sa confidential fund. Halimbawa, nagbigay ng pahayag na ngayon ng AFP na parang ipinauubayan na nila sa Senado o di kay sa Ombudsman. Kung may mali pa doon sa paggamit ng confidential fund, at first kasi sinabi nila, inimbestigan nila eh. Hindi dapat meron na silang conclusion na doon kasi nangyari ito 2022 pa. No? Dumaan na yung 2023. Correct. Anong taon na ngayon? Pero sasabihin nila na ipinauubayan na nila. So ibig sabihin, yung paggastos, pag-implement ng confidential funds, walang mali doon at iyon ang nakasanayan kumbaga nila. Manong Jay, tingin nyo? Alam mo, hindi lang yan ang inaasahan ko, Admar eh. Ang inaasahan ko, pagdating ng panig ng defense na, yung defense na magsasubmit ng mga testigo, kung sino patawag nila sa Malacanang. Kasi doon ang galing yung pondong, controversial na pondong yan eh. Ipasasampina ba nila ang presidente? Kasi ang presidente ang ang nag-release ng pondong yan eh. Si Amina Pangandaman, na presidente ngayon ng Amana Bank. Si former Chief Justice Bersamin. Sila yun eh. So, tapos sasabihin na magte-testify. Sino yung mga witness nung nag-uusap sila Inday at saka si Bonget tungkol dyan sa kanilang kasunduan noon na bibigyan ng pondo para
matustusan yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Yan dyan sila kabahan. Dahil pag yan ang mga pinatawag, lalabas at lalabas na ang tunay na kwento, no? Ang problema lang kasi, talagang they are milking itong sa prosecution, sadyang pinapahaba nila kasi nga ang media mileage ang hinahabol nila. hindi yung hustisya eh. Oo. Opo, opo. Saka isa pang kinaiinisan ko yung nagagamit pati yung religious sa diyan sa kanilang mga drama. Kita niyo yung abogada kahapon may hawak-hawak pang krus na anong tawag nito. Na kinikilabutan ako diyan sa mga ganyang estilo. No, na pati yung may thou shall not use the name of the Lord in vain. Yung mga anong tawag niyan, medyo sabi ko hindi kaya kinikilabutan tong mga taong ito. Opo. Sir Jay, huli na lang. Isa rin po sa mga nabanggit ng prosecution yung mahigit o halos 500 sundalo at pulis daw na nagbabantay kay VP Sara. Wala daw VP ang may ganito. Ano bang gustong palabasin rin nitong prosecution ito? Una-una, next in line yan. Parang presidente yan, kaya vice president eh. Ang presidente, mahigit 2,000 yung gwardya niya. Oh. Wala pa sa 1/4. Oh. Wala akong makitang logic by invoking bakit 473 yung nagugwardya. Hindi naman sabay nagugwardya po yan. Yan ang total na bilang. Para malinaw lang ba kahit na ka sa amin dito, sa local, nung ako'y naglilingkod pa sa provincial government, ang talagang gwardya lang, allowed 4. Pero siyempre, mag-request ka ng augmentation. Kasi yung mga pinupuntahan ng aming gobernador, dati-dati kasi laboratorio ng NPA itong Davao eh. So kaya anong tawag ito? Kung minsan magpapa-advance ka dyan, mga 100 na sundalo para i-clear yung area. Ganun ho yun. Hindi yun, these people, they don't know or nagmamangmangan kasi nga gusto nila mabawasan ng gwardya para madisgrasya nila yung vice presidente. Yan naman talaga purpose nila eh. Wala namang iba eh. Okay, kay 300 yan, kay 500, kay 700, kay 1,000. Immaterial po yan. Tandaan natin, ang binabantayan po niyan, Vice President. Alisin mo yung Vice President na po yun. Pag nadisgrasya si Bonget, si Marcos, papalit yan by constitutional succession. So you really have to secure kahit naman ho sa yung mga Vice President ng ibang bansa. Talagang ginugwardyahan ho ng gusto kasi yan ang yan ang kumbaga yan ang especially so. That our Vice President is elected by more than the number of votes gathered by the President. So she's a very important person. She's the leader that people wanted. That's why she has to be secured. Yun ang reason. Opo. Opo. Ayan, siguro, Sir Jay, huling mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan. Bago yan, gusto ko lang i-congratulate yung si Pastor Kibuloy, no? Sa hinahaba-haba ng panahon, kasama ng panggigipit, kasama ng pandemic. Maraming mga hamon, pero finally matatapos na, ma-inaugurate na yung kanyang pinasimulan. Yung dating lugar na ayaw tirhan ng kahit sino. Dahil ang pangit ng lugar na yan sa Davao City ngayon, magiging centerpiece na. Magiging home of the largest indoor, anong tawag nito, cathedral and anong tawag, the place na pwedeng puntahan, no, ng mga tao.
yung Kingdom sa September 1. Congratulations, Pastor Kibuloy. At sa lahat na bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, no? Congratulations sa inyo. At sa yan, pwede ipagmalaki natin ang buong Pilipinas sa buong mundo na narito sa Pilipinas, narito sa Davao City, ang pinakamalaking anong tawag nito, dome sa buong mundo, no? Congratulations po at anong tawag nito, pagpalain kayo ng pong may kapal.